Hindi na pala invited ulit. Ayan. So, welcome po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Baybay para po sa mga old patients na namin na hindi pa po ako nami-meet yung mga OPD patients natin. Ako po si Dr. Baybay. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat ngayong hapon upang ipagdiwang ang trophoblastic diseases. Ang Kalinga, Kadamay, Katropa. Ayan. So, second year natin yung Tropho Week na yung taon na to. No? So, after ng COVID, ayan, nagbalik na uli na at least nakakapag face-to-face tayo. Sige. So, para sa mga hindi nakakalam, sa buwan ng Agosto, nagdidiwang tayo usually ng Tropho Week. Para magkaroon po ng iba't ibang activities para sa mga pasyente natin, para magtugon sa karamdaman ng iba-iba tungkol sa tropho, so GTN, pati sa mga kiyawa. So kung ang Pilipinas po ay merong iba't ibang activities upang gulitain ang trophoblastic diseases week. Ginagawa po ito sa iba't ibang ospital upang ikalat ang impormasyon ukol sa gestational trophoblastic neoplasia at kiyawa. Okay? Nagsimula po ito noong Monday, dun sa day forum natin na who are the people in your neighborhood. Tapos po, sinundan ng napaka-informative na lecture ng ating mga butihing mga interns kaninang umaga. Ayan. So, bago po tayo magsimula sa ating programa ngayon, maaari po tayong tumayo para sa isang prayer at saka kasunod ng pambansang awit. Training officer, Dr. Feby De Ramos, upang magbigay po ng welcoming remarks sa ating lahat. Palakpakan po natin. Nagpapasalamat kami dahil pinagulakan niyo ang aming invitasyon. Actually, this is a week-long celebration para po sa inyong mga pasyente namin. And sincelebrate namin ito nationwide. Okay? So, alam naman natin na ang PGH sentro ng referral sa lahat ng mga respite o trophoblastic disease. So actually, gusto ko kayong congratulate dahil nakarating po kayo dito sa amin ngayon. Dahil I'm sure kayo ay galing sa iba't ibang probinsya. Hindi po lahat na ay nako-conference kami every Wednesday kasi pinag-usapan namin kung ano yung magandang gamot para sa bawat pasyente kagaya mo. Kasi hindi kayo mapupunta dito sa PGH kung hindi espesyal ang kaso. Okay? Usually kapag simple trophoblastic disease lang, kaya lang po dapat i-handle ng mga iba't ibang specialist sa ibang lugar. Pero kapag kunwari nagkakaroon ng komplikasyon, kaya po kayo napupunta dito. Kaya talagang pagpasensyahan nyo kung minsan, kung masyadong habang pila, maraming pasyente. Kasi imagine po ninyo, buong Pilipinas, punta po talaga dito. Swerte na lang po yung talagang kaya naman siyang puntahan sa pamamagitan lang ng sasakyan. Kasi yung iba talaga hindi po nakakarating dito dahil wala po silang transportasyon dahil kailangan pa sila ilipat sa iklano. Okay? So, yun yung mga kailangan natin pagtrabahuan pa para magkaroon po kami ng specialista din sa iba't ibang lalawigan. Okay? So, may mga kasama din po tayo dito mga doktor na interns na magiging future doctors natin, yung mga anak po ninyo. So, gusto lang namin i-develop pa at saka promote talaga ng awareness kasi hindi po ito common sakit. Okay? So, medyo rare siya and kung hindi natin ito ma-diagnose ng sakto o sa tamang oras, minsan lumalala talaga. Pero alam natin na napaka-curable yung sakit na ito. Okay? So, kailangan i-continue yung pag-promote ng awareness para alam din ng mga ibang mga doktor na meron for joining us. So, sana makinig po kayo at saka sana kung meron pa nagtanungan, participate kayo sa mga games mamaya. I think nag-prepare sila ng mga konti pa premyo. Okay? So, maraming salamat po sa pagpunta ngayong hapon. At welcome po sa ating programa, ang Tropho Week. Ngayon, tatanungin ko ngayon, August
Agosto, ano pa ang isang pinagdiriwang natin? Buwan ng wika. Buwan ng wika. Very good. So yun ay happy ako sa ating gagawin. Ano bang ating gagawin na Miss Bea? Dahil po ay kakanta ngayong hapon. Kakanta ng ang ating OPM. programa. Kanta tayo mga OPM songs. Okay po ba yun sa inyo? Pumapalakpak sila. Pero meron pa kami hindi nasabi. Alam nyo ba na yung kakanta rin, hindi din kami. Hindi lang kami. Ayun din. Kasi magkakatid tayo. So, ang programa ito ay tinatawag na The Singing Team! Okay, sleeper tropo. So, familiar pa kayo dun sa show na yon na kami ay kakantahan ng paunang linya tapos itutuloy ng ating audience. At kung sino ang makakapagtuloy, siya ang makakuha ng premyo. Paano ba ang rules natin? Okay, so magsasample kami. Ako nga pala si Bea, ito si JD. So, bale sa simula, kakantahin namin yung lyrics. Tapos kapag tumigil na, tutuloy niyo yung kanta. Mamimili lang kami or paunahan na lang kayo magtaas ng kamay at alam niyo yung katuloy ng lyrics. Okay? May pa-premyo tayo, huwag kayong pag-alala. So, kaya niyo yan. Kahit wala sa tono kasi, ako rin mismo wala rin sa Hindi tono. wala tuloy kami. Kaya okay lang wala sa tono. Kahit salita lang ng kanta, nandoon. No need sa title, hindi kailangan ng kumanta. Basta mahalaga, masabi yung hindi. Okay, ito na ating first song. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay Nag-aawitan. Okay, tandaan na lang natin yung mga may prize. Bigyan na lang natin at the end. Nung tayo ay bata pa, ang galing-galing mo sumayaw. Go! Yan, di ba manas? Yan ang vitamin. Okay. Ayan, meron ka pa face mask. Ano? Dito daw, Libreng chemo. side dito. Sorry, wala po kaming pamigay na chemo ngayon. Ay, palasyo, dadahin hanggang langit ay manibago. Ang lahat Ito'y pinangako. So, basically, kung paano po kumain ng tama para number 1, iwas po sa pagsusuka or yung kadalasan nating sintomas habang nag-chemotherapy po tayo, no? So, kadalasan yun yung isang common na problema, lalo na nung mga nagkikimo ng diswero. Yung mga iba naman, di ba, kadalasan parang nagagastritis, no? Marami pang nagkakaganon, yung parang may gastritis, yung nahihirapan kumain, sumasakit sikmura. Alam ko na, kahit di kayo umamin, alam ko naman, no? Pag tinatanong ko kayo, common concern yon. Tapos, kasunod ay kung paano ba natin lalabanan yung mga sakit katulong na tamang nutrisyon. Tapos huli sa lahat ako kahit the day before, kasi pwede makadagdag irritate yun sa tiyan. Nire-reseta namin mga tableta na medyo mahal, dexamethasone yun, para kung makatulong yun sa pagsusuka kung hindi namin napaliwanag dati. Yun yung kadalasan, yun yung reason bakit natin binibigay yun. Yun, makakatulong yun. Tapos generally mga gulay at prutas. So mga ibang example, gaya nga ng medyo kasunod na ng lecture natin. So meron makakatulong din. Okay, yung hindi nakasulat, wala kang receive. At ano po, wala kaming sabihin nyo, meron kaming politikong wala. Alam niyo yan, di ba? Hindi to FSS at CSW. Oo, baka sabihin nyo, MSS hindi Pinikirapan po namin to lahat para Walang GM. hindi ito galing sa photo, mga gano'n. Okay, alam mo ba? Sige, ito. Ang pinaka-maswerte is number 8. Magpapagay guys, sino yung number 8? Ayan, number 8 na. Magbibigay ako ng 10, natang 100. So, yung number 8 ay si... wala.
Angela Salcero! Meron pang ibang Angela. Congrats! Eh, ano to ha? Walang, yung raffle walang ulit. Hindi ibabalik yung pangalan niyo sa, ano. Number 3. O, sinong pangatlong dumating? Sino? Si Ma'am Donita Ambobuyo! Yay! Congratulations! Oh, sabi sa'yo, dito eh. Nadalawang isip pa siya kanina kung aakit siya dito sa, ano, sa Ayan, sa sa bunot. Ayan, o, ako naman. Walang pangalan. Number 15. Si Ma'am Gabiola. Yes! Ma'am Gabi, ang sabi ko sa iyo eh. Yan, gagaling na siya. Yay! Sinubahin niya rin sa activity natin. Nakakapag-iwa na tayo bukas! Okay. Sa tayo? 100,000 pesos. Para naman yung susunod na speaker natin. Okay? Maraming salamat, ma'am, sa pagpayag, no? Na makinig. Pagpahig. Ayaw na Tagalog eh. Siya po ay ang kasalukuyang Chief Resident ng Department of Dermatology. Andito po siya ngayon para magbigay ng kaalaman tungkol sa scalp care and hair loss management. Okay? Again po, tinatawagan namin si Dr. Kimberly and Marlene. Thank you. Okay, magandang hapon po. Ako po si Dr. Kimberly Adnalino. Ako po isang dermatologist ng PGH. So, ako po yung mag-aalaga sa inyong balat, buhok, at saka kuko. So, lahat yun, inaalagaan po namin mga derma. Hindi lang puro pagaganda. Kung gusto namin, magkaroon kayo ng mga malusog na balat, buhok, at saka kuko. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang pag-alaga sa ating anit, pati sa ating balat. So, gusto ko lang muna ipakita, medyo nakakatakot yung drawing, pero gusto ko lang mapakita kung ano ba ang difference ng malusog at saka tuyo na balat. So, usually, pag malusog ang balat natin, kayang mag-retain ng moisture ng balat. So, meron tayong protection doon sa balat na nagde-defend sa atin mula sa mga sa araw at saka doon sa mga pwedeng pumasok sa balat natin, mga allergens or mga viruses. So gusto natin, maayos ang barrier na to para hindi pa tayo magkaroon ng mga sakit or mga ibang simptomas. So kapag tuyo naman yung balat natin, nakikita natin, lumalabas yung tubig at pumapasok po lahat ng mga mikrobyo, lahat ng mga allergens sa ating balat, kaya nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga sakit. So tinatanggal nito syempre yung mga dumi, yung mga excess na oil at saka bacteria mula sa ating balat. So, hindi lahat ng sabon ay pare na nasa balat. So, ngayon, kailangan natin ibalik yung nawala moisture mula sa ating balat. So, yung lotion or mga moisturizer, marami din yung iba't ibang uri ng sinag ng araw, usually UVB at saka UVA. Kaya makikita natin na may iba't ibang mga rating doon sa ating mga sunscreen. May po ng Monday to Friday except Wednesday. So, para po kung may mga gusto kayong ipakonsulta sa inyong mga balat, buhok at saka kuko. Next, number 19. Yan, next, number 19. Ay, bagay na bagay ito. Si Johara Palito Mama. Bagay na bagay. So, sino mga katabi natin? Next. Ubusin natin yung garapon. Number 17. Oy, Oh, 17. Si Angelita Macarait. Babayad din sa amin ng chart sa mga Pino. Meron na. Last two. Number 20. Yay!
hapon. Meron ba po kami? Yes. Okay. Good afternoon po. Dapat magpapacheck up lang ako. Pero nag-vlog ko ako bigla. Okay. Maraming salamat po sa pag-invita sa akin ng guest speaker ngayon sa ating mga doctors sa Trofo. Dati po akong pasyente ng Trofo way back 2020 po. Panahon po yun ng COVID. So, talagang yung panahon po na yun ay napakahirap magpa-check up dito. Dahil meron ng cancer, meron pang COVID patients. Okay, this is the story. I-share ko lang. Nung pagpasok ko ng January, naramdaman ko po yung sobrang sakit ng ulo ko. Akala ko noon is simpleng sakit lang. Kasi usually tayo, pag masakit ang ulo natin, dinadala natin sa pag-inom ng gamot, Jessica, paracetamol. Hanggang sa tumagal po, hindi ko na kaya, hindi na siya nawawala ng pain reliever. So nagpa-check up na po ako noon. Nagpa-check up po kami sa St. Luke's. Tapos sabi ng doktor, emergency na daw, emergency admission na daw ako. Ayun pala po, meron na daw palang, mayroon po akong brain tumor. Pero sakit lang ng ulo yun, nakala ko wala lang. Pero tumor na pala. So meron ako at least 2 cm po sa left parietal brain ko. And then, inadmit na ako kaso late ko operahan. Kasi nga po, ano na rin ako din ako makausap, nagsisisure po. Maraming beses po ako nagsisisure. Then, nung sabi ng doktor is need po namin mag-prepare at least for brain operation lang ng kalahating milyon po. So, syempre po malaking bagay po yun. Saan po kami kumuha ng kalahating milyon? Mabuti na lang po, yung doktor na nasa St. Luke's, para pong taga-PJH din. So, inalag po nila na dito na lang kami sa PJH magpa-opera. Dito po ako na-operahan sa PJH. After nun, na-operahan po ako sa ulo. Yan po yun. Yung brain ko. Dito po. After nyan po ng brain operation, nag-uwi na po ako. After nun, minaramdaman na naman ako. Yung pananakit ng tiyan ko, hindi ko natatapos sa ulo. After na ulo, meron na naman sa tiyan. Hirap din po ako kumain nun. So, nag-check up na naman po kung anong meron sa tiyan ko na naman. Then, nagkaroon ng mga laboratory scans. Nakita po na meron akong tumor naman sa intestine ko. Sa bituka. Bituka po, bituka. Walang picture. Okay, walang picture. Okay, yung tumor po is parang yung medyas po na nag-crumple, pumasok po doon yung tumor. Hindi po ako makakain. Sobrang sakit ng tiyan ko. Then, yun po, sumunod na operation sa akin. Yung tinanggal po yung tumor, inat po yung bituka ko, then tinugtong po ulit. Pero, happy po ako, blessed po, kasi hindi po ako nagbabag, wala pa akong baga, normal po. Normal po lahat. Normal ang punta ko, kahit na-operahan ako. Wala pong diferensya. Naaalala ko din po lahat ng mga nangyari. Then, after nagsatan ko naman po, marami pang scan. Kasi po, stage 4 po. Marami pong kalat ng meds po. Meron ako sa lungs, which is yan po, ganyan po kalaki yung nasa lungs ko. Tapos, meron ako sa liver ko naman po. Meron 12 meds. Yun po yung in-understand ng chemotherapy ng Trofo. Dapat po, after nagsatan ko pauwi na ako nun. Kasi may isa pong doktor, si Dr. Acantelado po, hindi pa ako punayagan umuwi. Kasi, gagamutin pa daw ako. Siguro, blessing in disguise na pinakilala si Dr. Acantelado sa akin. Kasi, after nun, hindi na namin alam kung anong next na gagawin. Baka another, check up. Buti na lang po, hinandal po kami ng Trofo. Hindi po na kami pinayang umuwi. After ko nag-scan, lumipat po ako ng Ward 14B. Diyan po ako nag-chemo. March po yun. Pagkatapos,
is quarantine. Quarantine po yun. Pinauwi po lahat ng mga tropo patient ko kasi yung 14B po gagawin na COVID ward. So, walang choice po. O di umuwi. Ganyan pa kalaki yung bukol sa lungs ko. Ang ginawa na lang namin, siguro, is tiwala sa Diyos na gagaling talaga. Yung faith mo, gano'n, na hindi ka nawawala ng pag-asa. Sabi nga ng doktor sa tropo na 50-50 daw. 50-50 na lang daw po ang chance ko. Kasi meron akong 1.2 million meds sa, yung kumbaga yung beta-HCG po, di ba natin? Yun yung pag-check sa atin kung ilan. Yun po, 1.2 million. Pero 1.2 million, pinauwi po ako. Walang chemo. Kasi nga, kung hindi ako mamamatay sa cancer, mamamatay po ako sa COVID. Okay. Next, yung after umuwi po, thankful din kasi after 1 or 2 weeks po, binuksan yung Cancer Institute. Yan po, doon po na ako nag-direction ng pagkikimo ko. Year 2020 po yun. I think August, July or August po yun. Yan, yun po yung, ang kinikimo po sa akin yung lungs ko at saka yung sa liver ko po. Then, naka-ano po ako hanggang November 2020, doon po natapos yung chemotherapy ko. Yung 3 beses ako naging normal yung beta-HCG. And yung wala na rin sa, sa liver ko, wala nang meds. Ayan po yung before, tapos ito yung ngayon. Yan po yung sa lungs ko. But nawala po. Praise God! Yung from 50-50 na lang na chance, sinabi ng doktor. Ngayon, 100% na po. Wala na yung kalahati. Buo na ito. Malinaw na. Clear na yung lungs ko. Kaya nagpapasalamat po. Kala ko dati, pag sinabi mong PGH, public, parang, di ba po? Pero, PGH pala, nandito yung lahat na magagaling na mga doktor. Kaya sobrang pasalamat ko na lang noon na hindi ako pumayag mag-uwi, na may tumigil sa akin para magpatuloy yung aking paggamot. Kasi nga, kung hindi baka, di ko alam. Ganun. Siguro ito, yung stage 4 wala yan eh. Na kahit stage 1 ka lang, stage 2, wala rin yan. Dapat tayo, kailangan maging positibo sa buhay, lumaban sa buhay. Paano mo pinagkataan na natin? Sabihin lang, 1 chance of living. At least may 1 chance. Diba? Kahit sabihin mo, 1 chance of living, lumaban tayo, pagtiwala tayo sa taas, Panginoon. Kasi kapag may chance pa tayong mabubuhay. Sa mga nagkikimo po dyan, lakasan ang tulog natin. At saka yung mga importante po, yung suporta ng pamilya. Support na, palakasin po natin yung loob nila. Wag po tayong, yung iba kasi nawawalan po ng pag-asa. Sabi ng iba, yung mga nakakausap ko, papakit ako kasi mawala na yung buhok ko. Saglit lang po yan, babalik naman. Tingnan niyo po yung buhok ko. Nakalbutin po ako, naging payat din po ako noon. Parang na po ako noon eh, kalansay po ng panahon na yon. Kasi sunod-sunod pa yung operation ko. From the ulo to tiyan, tapos chemo agad. Habang yun po. Nagpapasalamat ako sa miracles na binigay sa akin ng Diyos. Siguro, I'm not just here to survive. I'm just here to inspire and give hope sa mga tulad ng mga cancer patients natin na nandito. Sana po ay huwag po tayo mawala ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Panginoon na nagagaling tayo. Kung habang nagkikimo tayo, kung natin intindihin yung sakit natin, gawin po natin kung ano yung makapaglibang sa atin, yung mga hobbies natin. Kung gusto mo mag-TikTok ka. Habang manood ka ng mga videos na magpapasaya sa'yo, mag-enhance po
events mo. Yan po yung ginawa ko nun. At hindi po ako nagsusuka doon habang nagkikimo po ako. Kasi hindi ko pa naiintindi yung sakit ko eh. Naiintindi ko, paano ko gumaling. Looking forward ko po kasi ba nag-cosplay po ako. Looking forward ko po yung pagbalik ko sa community namin sa cosplay at nag-charity events din po ako. So, ayun po, nag-charity events sa mga like feeding program, gift giving, yun po yung ginagawa po namin ngayon. Na habang naka-costume po, pwede niyo po kami imbitahan. Bibigay po kami ng aliw sa mga bata or kahit kanino po na kailangan po. And, ganyan po yung ginagawa ko. Siyempre po, ini-enjoy ko ang life. Life is short. Diba? Hindi natin alam kahit hanggang kailan tayo dito sa mundo. So, enjoy lang natin. Huwag natin isipin yung mga problema. Lalo yung mga cancer patients. Huwag po natin stressin yung sarili natin. Dapat po, enjoy lang natin. Gagaling tayo. Basta, andyan na yung mga mahal natin sa buhay na sumusuporta sa atin. And, bago po ako gano'n, ako pa yung nag-vlog din. Yun po yung, ginagawa ko ngayon para hindi po ako ma-stress, hindi po ako mag-move. Yan po yung ginagawa ko, nagta-travel, cosplay, and vlog. Yan po, kung ano po, pansin po yung mga vlogs ko. Guys, Tomas Vlogs